So ayan, for today's video ay gagawa tayo ngayon ng napakasarap at napaka-creamy na palaman. Gagawa tayo ng homemade peanut butter. Para simulan ang paggawa ng ating peanut butter ay painitin muna natin itong pagpiprituhan natin ng mani. So gagamit ako dito ng 1/3 cup ng mantika. Okay, saka natin ilalagay itong 1 1/2 cup ng mani. Ito po ay 1/4 kilo. Hubad na mani po ang ginamit ko, mas okay po kasi ito. So wala siyang balat. So ipa-fry lang natin ito hanggang sa ito ay mag-golden brown. So wag po nating masyadong tostahin kasi iba yung lasa, medyo mapait-pait. Okay, so pag ganito na po ay patayin na po natin ang apoy kasi habang mainit po yung ating mantika, continuous pa rin po yung pagpula ng mani. So pag ganito na medyo maputi-puti pa ng konti ay patayin na po natin ang apoy. Kasi po mamaya ay mamumula pa yan. Antay lang natin ito na mag-cool down siya bago natin ito gigilingin. So ito na nga. So ayan, medyo lumamig na nga po siya at medyo namula pa siya ng konti, no. Ilalagay ko na itong ating mga 2 tablespoon ng butter. Pwede po kayong gumamit dito ng margarine. Para magkaroon lang po siya ng ibang aroma. Para buttery pa rin po yung ating peanut butter. Kaya nga peanut butter kasi may butter siya. Kasi nga yung peanut natin may butter, char. And then saka ako maglalagay dito ng mga 1/4 cup ng powder milk. Pwede po kayong gumamit dito ng kahit 2 sachet or 1 sachet ng swak. And then mga 1/2 cup ng sugar. Ang ginamit ko po ay wash na sugar. So haluin lang po natin ito. So ito kasi medyo maligamgam pa po ito. So medyo antayin po natin na medyo lumamig-lamig pa ito ng konti. So haluin lang natin. So dapat ganito po yung itsura ng inyong mani bago gilingin. So, i-blender po natin ito at by batch po natin itong gagawin para hindi naman mabigla yung ating blender. Lalo na kapag hindi naman heavy duty yung blender natin. So, by batch po ito. 2 batch po ang ginawa ko. So, pakonti-konti lang. And then, halu-haluin natin. Tapos, saka naman natin ilalagay yung natitira pa natin na gigilingin. So, ayan. Ilagay na po natin ito lahat. Saka natin ito pagsamahin. So, ayan, gradual lang para hindi naman mabigla at masira yung blender natin. So, ito na nga. Napino na nga yung ating peanut butter. So, ayan o. So, ito na. Meron na tayong palaman agad-agad kaysa bumili po tayo sa labas. At yung consistency niya ay tama lang po ito. Hindi naman siya heavy sobra at hindi naman din siya malabnaw. So tamang-tama lang po ito. So ayan mga mami, meron na po tayong homemade peanut butter. Napakadali lang pong gawin at syempre pwede nyo po itong gawing pangnegosyo. Kung gusto nyo po itong gawing pangnegosyo ay dagdagan nyo na lang po yung recipe nyo. O ayan na, sana po nakatulong ang aking video for today. Thank you for watching. Bye!